resolution 1080, frame rate 30. Tignan nyo kapag maliwanag, okay na yan mga ganito itong scenario sa mga city using super low light. Walang kilo talaga. Tanggapin na natin ang GoPro ay hindi maganda sa low light. Yo, what's up mga penyo? And ngayon palis tayo, mag-capture tayo ng video for our settings, night settings. So 7:40 na ng gabi. Punta tayo ng Pinugay sa Baras Rizal. Medyo madilim yung pupunta natin, walang masyadong ilaw. Then masusubukan yung low light ng GoPro. So pagdating natin sa main road, sa station, yan, may mga ilaw doon. Makikita yung background kung maitim ba or maliwanag. Tignan nyo, mayroong ilaw sa poste saka sa tindahan. Saka mga kasalubong. Then pagdating ng estasyon, may mga establishment para makita nyo kung maliwanag ba. Yan, nakalobin lang tayo. And tignan nyo yung mga headlight na kasalubong natin kung medyo flashy at sakop lahat yung ilaw. Yan, alright. So settings natin, resolution 1080, frame rate 30, and tapos yung color grading, color profile flat para maliwanag yung background. Then white balance, automatic shutter, automatic para automatic siyang mag-adjust, no? Yan, dito maliwanag na. Yan, may mga tindahan dito. Tingnan nyo kung maliwanag na. Kasi yung stabilization, hindi ko lang alam kung nagwa-work sa gabi. Ganun sa sa GoPro humihina yung stabilization kapag low light. Manual setting kasi yung karamihan dito sa mula GoPro Hero 9 Black pataas, walang Pro Tune off, kaya medyo malakas sa memory. Yung 128 GB natin, 5 oras lang. Hanggang 5 oras lang mga pengyo. Yan, dito medyo maliwanag pa pero medyo black. Sharpness medium. Ano pa ba? Bitrate standard or normal. Yan, may ilaw sa Shell saka sa Petron. Tignan nyo kapag maliwanag, okay na yan mga ganito, mga ganitong scenario sa mga city. Grabe din yung Insta360 Ace Pro. Yung siya, sobrang liwanag pag madilim sa mga street. Asa may ilaw, no? Puting-puti yung background niya. Katulad nito, merong black, merong white. Pag nasinagad lang, nagkakaroon ng white background. Palagay ko lang. Tingnan natin, lalagay natin caption kung maliwanag or sakto lang. Kaya lang mga penyo, pag maliwanag ang background, asahan mo na yung saturation humihina. Yan, hihina yung saturation niya, yung kulay hihina. Kaya parang parang magba-black and white. Yun ang disadvantage sa maganda yung low light. Yan, binabagalan ko lang mga penyo para makita nyo yung mga kasalubong, yung mga
saka yung mga ilaw-ilaw ba yung sa ano natin. Oh. Alright. Yan, magsimula na ng madilim. So yung mga settings mga hindi ko masabi lahat. So lalagyan natin sa screen yung mga settings. May ilang poste lang dito na may ilaw. Ito. Yan, pagdating dyan madilim na. Pinugay lang tayo mga pengo. Shortcut to. Yung puntang Marilaki Highway. Yan, madilim na dito. Wala nang ilaw. May mga ilaw sa poste pero mahina. Low beam ko muna kasi pag nag-high beam tayo may kasalubong tayo eh. Kaya medyo mahirap. Yun lang. May tao pala dun. Ayan na. Sakto kung sakto yung lakad natin ngayon. Yung gusto kong mag-content na ganito sa gabi using super low light. Walang ilaw talaga. Walang establishment, madilim yung lugar. Yan. Dito nyo subukan ng low light. Lalo na yung Insta360 na Ace Pro. Dito nyo masusubukan. Pag city, taas ng ilaw. Headlight. Pag sa city may konting ilaw pa eh. Pero ano, lahat ay white background. Kaya lang katulad ng sinasabi ko, disadvantage pag malakas sa low light, mahina sa quality yung saturation. Yun ang disadvantage. Ito naman yung GoPro, nag-focus sa video quality pero mahina sa low light. Kasi kapag lumiliwanag mga bengo, mahina yung quality. Kaya siguro yung Ace Pro ng Insta360 merong 8K resolution para mabawi yung quality. Ano? Samantalang si GoPro ano lang 5.3K lang. Sa Insta360 merong 8K resolution. Yun ang malaking factor dun. Pero si GoPro merong 10 bit na quality ng video. 10 bit siya na kahit na medyo mababa yung resolution, meron siyang 10 bit na quality ng video. Malupit yun. Ito may ilaw yan. Kita nyo ba? Mamaya natin matitik yung white background ba or madilim na madilim or sakto lang. Sa low light mga pengo, ang importante lang yung frame rate, ISO, then yung color. Nakakatulong yun kasi ititimpla niya kung black background ba or iwa-white background mo yung video mo. Maganda itong GoPro kasi may profile settings na pwede kang mag-custom. Pwede kang gumawa ng settings bukod sa preset ni GoPro na yung standard, activity, cinematic. Yan. Meron siyang nakasave na settings pagkabili mo, no? Tapos pwede mo siyang i-custom. O pwede kang gumawa ng
sarili mong settings. Alright. Pangina ko lang nalaman yun yung ganun settings. Ganun pala. Saka kaka-video natin, nalalaro natin yung settings kung hindi nyo alam yung mga settings na gusto nyo, manood kayo ng YouTube. Tapos sa mga Facebook page, maraming nagko-comment doon. Pati ako nagko-comment yung mga nalaman ko, share ko naman disclaimer lang mga penyo, hindi lahat ng settings ay okay sa isang rider. Kasi tayo iba-iba yung panlasa natin, iba-iba yung gusto natin, iba-iba yung trip natin pagdating sa video. And anong gusto natin, na gusto ba natin maliwanag, yung dark, pero pag nasinagan naman ng ilaw, okay na yung sa gabi. Gusto ba natin ng yung white balance na steady lang, pwede. Gusto ba natin na automatic para kada punta man ng maaraw, tapos sa ilalim ng puno ay automatic siyang mababago yung settings ng white balance. Noong isang araw, nagbago ako nag-set ako ng 5.5 na white balance. Hindi ko nagustuhan kasi laging mapula. Hindi katulad ng automatic. Kada lipat mo ng ibang lugar, about maaraw na maaraw, may settings ng automatic niyang nililipat ng settings. Pag maaraw na maaraw, sobrang liwanag. Pag medyo dumilim, nag-iiba yung settings. Yan, kaya gusto ko yung automatic pag white balance saka shutter. Nakalobin lang tayo mga penyo. Mitra ko. Ano ito? Secret. Ano ito Sikretong daan. Dati lupa-lupa pa ito Yan, may ilaw na konti. Alright mga penyo, comment down below kung okay ba yung ating settings pang low light, pang gabi, night settings. May aso. Dito madaming aso. May kasama tayong 4 wheels van. Bilisan na natin ng konti. Yan, naka-i-beam tayo. Pero ito, kabisado ko naman yung lugar. Yan, walang kailaw-ilaw yan. Subok na subok yung ating ginagawang video, no? Ayan, walang ilaw yan yung headlight lang natin, ilaw natin dito, headlight lang.
meron ng mga bahay medyo liliwanag na. Iba-iba yung ano eh, dito magandang testingan eh paggabi. Iba-iba yung background light na makikita natin. Minsan walang ilaw talaga. Tapos minsan pa isa-isang poste na may ilaw. Tapos makikita natin maraming bahay, ganun. Dito naman sa lugar na ito medyo maliwanag na. So makikita nyo na yung mga paligid. Yan ang importante sa mga action kami. Yung gusto nyo na maliwanag sa gabi. Kasi palagi tayong, or yung iba na rider laging nagra-ride sa gabi. Gusto natin ma-capture natin, ma-videoan yung lakad natin kapag gabi. Halimbawa may long ride ka tapos gabi yung take off, mabibidyoan nyo din. Kaya magandang merong action cam na pwede sa gabi, katulad ng Insta360 na Ace Pro. Tanggapin na natin ang GoPro ay hindi maganda sa low light. Thank you. Yun sinisemento dito pinapaganda magnamag kaya yung nagbabantay dito. Pangkaraniwan kasi pag gumagawa ng kalsada sa gabi para di ma-traffic sa umaga. Kasi sa gabi kukunti yung mga sasakyan, kaya sa gabi sila nagtatrabaho. Importante yung mata maliwanag or malinaw pa para hindi ka ma-aksidente. Pag malabo na yung mata, saka natin tigilan pag gumamotor. Tingnan nyo mga pengo kung maliwanag ba, kasi malapit na tayong matapos sa video natin. Mga pailaw dito. Yan, alright mga pengo. So comment down below na lang kung okay ba yung settings natin ngayon. Yan, para may share ko sa mga naka GoPro or hindi naka GoPro, okay lang, sakto lang naman yan. Alas pares lang naman yung settings yan, basic lang naman yan. Alright mga pengo, comment down below na lang kung okay yung settings natin. Hanggang dito na lang ang vlog natin, and lagi kayo mag-ingat. Alright, until next time mga pengo, stay safe and ride safe always. Bye bye.
Sementado na ito, no? Binuwag na naman.